gusto lang po, yung gusto lang. Very willing po akong magbigay. Hello mga plantito-plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat, sa ating lahat. Kahit ayan, talagang thanks God po kasi dito po sa amin, sa Partido area, ito nga pong Lagunoy. Ayan, San Jose, Goa, Tigawon, at Sangay, hindi po ganon kagrabe na bumaha man po, pero kumbaga po after nung ulan, isang araw yung nakalipas ay humupa na din po. Dito nga sa amin yung tulay na pinakita ko po sa vlog. Bandang mga ilang oras po lang nun, nakahumupa na po, wala ng tubig sa ibabaw ng tulay. Kumbaga po, mas mabilis po yung paghupa ng tubig dito po sa amin sa Partido area. Siguro dahil po mataas ang lugar namin. Kung mayroon man pong mga binabaha na sa ibang barangay, hindi mo naman po talaga lahat. May ibang parts lang, pero hindi po tulad sa nakikita ko po sa nagsasaing po kasi ako ang usok. Hindi po tulad sa nakikita ko po sa parte ng Rinconada, Albay at sa iba pong lugar na talaga pong bubong na lang din yung nakikita sa bahay nila. At talagang yung mga pangkabuhayan sa parte ng Libon, Daraga, parte po ng mga bayan po ng probinsya po ng Albay, grabe din. Doon nga po kay Matmat sa Nabua, doon mismo sa barangay San Miguel po ata yon, barangay San Miguel, Nabua, Kamsur. Halos po palbaw, ayan, lampas tao yung baha doon. Mabuti na nga lang po at ano tawag nito na may second floor. Alam mo, nadidistract po ako itong usok. May second floor po. Ang bilis daw po ng tubig, sabi ni Matmat, kasi yung libro niya nga, mga ballpen niya, ayan, yung sapatos niya naanod po sa bilis kasi siya daw po siya yung parang gumising doon sa kasama niya kasi gabi at saka yung mga ibang room kasi hindi daw masyadong halata na may baha kasi mga nakalak yung room kasi nga po boarding house. Kaya siya daw yung kumatok doon sa isa niyang kakilala na mga kaibigan niya din sa ibang room. At yun, medyo naalarma na, nagising yung mga tao na may baha na. At very thankful po talaga na yung boarding house na yun may taas. Doon sila nakaakyat. Kasi po talagang halos yung double deck nila, halos maabot na po yung sa taas na higaan. At yun nga po, ma-share ko na lang din. Very proud din po ako dito sa anak ko kasi talagang sabi niya, ma, ako yung gagawa ng paraan talaga para makauwi kasi alam ko wala naman kayong magagawa. Sabi ko, hindi naman nagsawalang magagawa. Pero alam mo naman na hindi naman tayo masyadong kilala. Wala't kumbaga talagang hindi naman kami ma-impluwensya. Kumbaga ang hirap makaas ng tulong. At yun po, may isa siyang ka-boardmate na taga San Jose na sinundo ng pamilya. Pero hindi po dumaan mismo sa National Road ng Nabua. Umiikot pa po ata parte ng kung saan pwede makadaan yung sasakyan na hindi naman malubog masyado. At doon po si Matmat nakasabay at yung isa niyang kasamang taga Sangay para makauwi po dito sa amin. Kasi kahit may pera po, wala pong mabilhan ng pagkain, walang tubig, walang kuryente. At yun po, sarado yung ibang mga nagtitinda kasi po lubog sa baha. Pero ngayong araw na ito, ngayong October 27, sabi ni Matmat, parang patuhod na lang. Kasi sabi sa akin ni Matmat nung time, kinaumagahan nung tapos sunod na araw nung pagkatapos ng bagyo, talagang lumalangoy talaga siya para lang makabili ng mga cup noodles at biskwit, tinapay. Talagang na lang ako na lalaki yung anak ko at malakas. Ayan, madiskarte siya. Talagang sabi niya nga, ma, yung pinamasahe ko na sa door to door 50, kahit 20 lang yung galing daw siya sa Sangay kasi doon muna siya nakitulog sa Sangay sa ka-roommate niya nung gabi na yun kasi alas 11 ng gabi sila nakarating sa Sangay mula doon sa pagsundo sa kanila sa Nabua. Binayad niya daw 50 kasi parang ganti niya daw kasi nakauwi daw siya. Akala daw kasi hindi siya makakauwi agad, doon lang siya maiista kasi walang magre-rescue. Pero nakaka-proud doon sa Goa, parang yung mayor doon baka nakipag-coordinate doon sa Nabua na ma-rescue, ma-priority yung mga estudyanteng from Goa, Kamsur. Sa Lagunoy, ayan, aywan ko ngayon, pero nung time wala. Pero ayan, yung yung nais ko po sa vlog na ito ay kung mayroon man po akong mga viewers na
nanonood dito sa aking channel. Lalo-lalo na po sa Rinconada area. At yung kaya ko pong marating kasi wala pa akong 4 wheels. Ayan, motor lang po ako. At kung sakali man pong passable yung lugar nyo, ayan, yung gusto lang po, yung gusto lang, very willing po akong magbigay po ng mga used clothes doon sa mga, yung bahay po ay nalubog sa baha kasi siyempre matik na po yun, nawala yung mga damit or naatong or ayan, nabasa. Kung nabasa, pwede naman mapatuyo. Pero kung maputik na kasi, kung nalubog at putik, wala na. Madumi na yung damit. Kumbaga, hindi na, mahirap na. Yung mahirap na malinisan. Kaya ayan, sana po, kung gusto nyo lang po ayan, hindi pa ako magbibigay ng pera kasi wala naman po akong pera. Ayan, pero kung damit po, marami naman po ako dito mga hindi na ginagamit na damit. Ayan, sa gusto po, pwede na lang po kayong dito, mag-comment or contact number or name nyo kung saan kayo pwede makontak. Pwede po kayo mag-comment dito. At ayan, willing naman akong ibigay sa kahit hindi ko viewers, kung may nanonood man po nito, kahit sa hindi ko supporters, pero siyempre mas ko din kung sa mga viewers ko kasi parang ganti ko rin yon sa suporta po nila sa akin. Kaya siyempre mas ko, pero kahit sino po na gusto lang po, gusto lang mga used clothes po na kung sakali po ang kailangan nyo at wala na kayong mga damit dahil nga po dahil doon sa bagyong Christine ay mayroon pong ibibigay si Plantita Joy. Ayan, at tingnan ko po sa abot na makakaya ko kung paano kasi wala naman po akong sasakyan, basta so pwede ko lang pong marating. Ayan, so pwede ko lang pong marating kasi ayan, limit lang po kasi hindi lahat ng daanan ay passable. Sobra lang akong thankful, although binagyo din kami dito sa Partido, dito sa Lagunoy, pero hindi po as in yung grabe, manageable kumpara sa ibang lugar. Nakakaawa, nawala yung mga kabuhayan nila, yung mawalan ka lang po ng tahanan, sobra na po nakaka-stress, plus mawalan pa kayo ng mga gamit, yung pangkabuhayan, lahat-lahat po. Oo nga po, sasabihin natin, mga gamit lang yun, importante yung buhay, pero syempre, mabubuhay tayo na wala tayong gamit na nakaka-stress din, at ang hirap magsimula, kasi hindi naman ganun kadaling magsimula. Lalo kung isang kahig, isang tuka din po, tulad ko, tulad po natin, na kumbaga tama lang yung buhay, na kung hindi magkakahig, walang tutukain, napakahirap po. Ayan, sana yung mga taga Bicol ay marami ding tumulong na yung may mga kaya talaga. Yung mga pinagpala din ni God na nagkaroon ng talagang pangkabuhayan, pangmalakasan na kabuhayan, na maraming blessings or may sobra-sobrang blessings. Ayan, para makashare sa mga nangangailangan. Ayan. Kasi talagang kawawa. Ang dami, nakakaawa po talaga pag nakikita ko. Kasi dumating kahapon yung kuryente namin. At thanks God, hindi naman putol yung linya ng Converse. Kaya, ayan, nakita ko sa news. Grabe. Kaya talagang mapapa-thanks God ka na lang din po na dito sa amin, sa Partido area, lalo po dito sa Lagunoy ay okay naman po kami. Mabilis lang bumalik yung kuryente at wala naman na anong bahay dito sa aming barangay. Ayan, again po, kung may makapanood man po nito, ayan, handa po akong magbigay din ng mga used clothes na pwede ko pong maitulong sa inyo na magamit nyo po, masuot nyo po sa panahon ngayon na talagang ang dami din po talagang naging pinsala, naapektuhan ng bagyong Christine. Talagang napakadami. Talagang nakakaawa po. And hopefully, maliban sa akin, alam ko marami naman dyan na mas maraming kakayahan makapagbigay ng tulong. Talagang walang masyadong alinlangan at balakid ay, ayan, sana, ayan, makashare din ng kahit kaunti din doon sa iba. Ayan, kasi ganun lang ang buhay. Umiikot lang parang gulong. Minsan tayo talaga nasa baba. Minsan pag nagsisikap naman, maangat naman ng kaunti. Pero ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo lagi dito sa aking munting channel. At ayan, sad lang ako kasi talagang nakakasad at nakakadurog yung mga nangyayari sa ngayon, lalo na dito sa biktima ng kalamidad na itong bagyong Christine. Ayan, ingat po tayong lahat. So may gusto po, comment na lang po kung sakali man. Ayan, God bless us all po.